at hindi ko pala na-share. Dali lang po. Ayan. Yan po ating scripture. James 5:13-16. Okay. So makikita po natin dito, iba-ibang sitwasyon ang sinasabi dito kung kailan tayo magdarasal. So, apat po yan. Kung tayo daw ay merong problema or in trouble. One, kung tayo ay masaya. Or punong-puno ng blessing, lahat ay maganda, nangyari sa buhay natin. Or kung tayo po ay may sakit. At kung merong mga kasalanan na gawa tayo. Yan. 4 instances na kailangan natin ng prayer. So makita natin, again, I would remind everyone na ang Book of James po ay sinulat, ibinahagi, pinadala para sa mga Christians na doon sa lugar ni James. So makita rin natin na kahit Kristiyano na ay merong mga bagay na hindi magaganda, kaya problema, pagsubok, test, storms, trouble. At of course, marami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. There are reasons to thank God, and that is when we are happy, when we are blessed, when everything is fine, when everything is good. Kung tayo po ay may sakit, at of course, kung tayo po ay may kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon ng kanyang pagpapatawad. Tingnan natin ngayong gabi kung isa-isahin natin ang mga verses na ito. Kailan ba tayo nagkakaroon ng trouble? Pagka kasi trouble, kasama na yan ang lahat ng hindi natin inaasahan, mga expected, mga disappointments, mga bagay na nangyari galing sa loob natin, mga kalungkutan, takot, mga doubts. Kasama na rin po yung mga nangyayari na galing sa kaaway, mga tukso, mga sakit, at saka yung mga iba't ibang bagay na ibinibigay sa atin ng ating kapwa, mahal sa buhay, kaibigan. So yun daw, ang sabi, kung tayo po ay nalalagay sa alanganin, may problema, hindi tayo dapat magalit or mag-umpisang sisihin ang mga taong inaakala natin na nag-contribute sa ating pong problema. Magulang, asawa, anak, or kasama sa trabaho, or maging kasama sa church. Ang sabi dito, kung ikaw ay nahihirapan, ikaw ay let them pray. Yun po ang ating unang tugon dapat, ayon kay James, na tayo po ay magdasal. Sitwasyong hindi natin kaya, sitwasyong nakakalungkot, sitwasyong nakakagulat. Okay? So whatever situation na mahirap, na problema tayo, ang response natin ay dapat prayers. Maski ang Diyos hindi natin dapat sisihin, or ang church, or sino pa man, tayo po ay manalangin. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Humingi tayo ng grasya. Humingi tayo ng wisdom. Lahat namang ito ay nasa Biblia at nakalaan yung mga pangakong yan, nahihingin lang natin kamukha po ng wisdom. Ito ay yung mga desisyon na nahihirapan tayo or yung mga sitwasyon na hindi natin alam ang gagawin. So merong promises ng Panginoon na tutulungan tayo, magiging maluwag ang mga bagay, nandiyan ang promises niya, nandiyan ang grace niya, nandiyan ang presensya niya. Okay? Let them pray.
So kung halimbawa ikaw ay nagkakaroon ng persecution, maraming tumutiligsa sa'yo, maraming kumakaaway, maraming pinagtatawanan ka, maraming nagagalit o naiinggit dahil ikaw ngayon ay Kristiyano at marami ka ng blessing, yan ay isang paraan para tayo ay isang reason na tayo talaga ay magdasal. Okay, ang sabi po sa Psalm 99, the Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. So ikaw ba ay nakakatikim ng masasamang pakikitungo ng iyong pamilya, ng iyong asawa, ng iyong kaibigan? Kung ganun man ang mangyari, alalahanin natin ang magandang pangako sa Psalm 99. Kaya nga talagang tatakbo tayo sa Kanya. Ang unang response natin talaga, ang unang respond natin sa trouble ay manalangin tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi He's a refuge. Refuge doon sa mga inaapi, pinapersecute. Ang Panginoon ay refuge at matatag siya at matibay. So He's a refuge, a stronghold in times of trouble. Hindi kamukha ng kung ang lalapitan natin ay tao, maski abogado, maski mga counselor, advisors, hindi sila laging strong, hindi sila laging firm, hindi sila laging tama ang binibigay sa atin. Ang Panginoon ay refuge. Isa yan sa mga katangian ng Panginoon na talagang kung tatandaan natin, kung ang Diyos ay refuge, tatakbo ako sa Kanya. Kung nag-aalanganin ako, kung merong may gustong gumawa ng masama sa akin, I will remember Psalm 9. What will be my response? I will call unto the Lord, my refuge. I can probably say, Lord, you are my refuge. So and so is happening to me. And I know that you are a stronghold. And in times of trouble, which is now what's happening, Lord, I will rely on you. Sa palang magandang payo po sa ating pong panalangin, it's good to pray the scripture. Kamukha nito kung kabisado natin o kung mabubuksan natin ang Psalm 99, ang Biblia, sa oras ng oppression, matinding pagsubok, we can recite this and we can pray this. We can it's not only reading that, it's not only reciting that, but praying that unto the Lord. Lord, you are my refuge. You are my stronghold. Ganun din po kung tayo ay nalulungkot. Merong namatay, merong sakit, merong nawala, may na-destroy. Sabi sa Psalm 10:14, but you, God, see the trouble of the afflicted. Nga, trouble of the afflicted. You consider their grief and take it in hand. The victims commit themselves to you. You are the helper of the fatherless. So the victim, are you feeling victimized? Kayo ba ay troubled? Kayo ba ay afflicted? Kayo ba ay grieving? Then, beautiful promise po. Ang ganda, no? Psalm 10:14. We can call unto the Lord. We can, and ito nga ang promise niya. Siya ay tutulong sa atin. Kino-consider niya. Sabi dito, you consider the grief. Ibig sabihin, nakita niya, alam na niya, at handa siyang tumulong sa atin. Ngayon po, ang tayong mga righteous, tayo pong mga may tamang katayuan sa harap ng Panginoon, ay isa sa ang mga pinapakinggan ng Diyos. Pinapakinggan ng Diyos ang panalangin ng mga righteous. Ang ganda nitong sinabi sa Psalm 34:17. The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. Yan, di ba? Sinasabi dun sa James, kung ikaw, are you in trouble? Then cry out unto the Lord. Tayo po ay righteous, huwag kayong mag-aalanganin na hindi ninyo i-claim ang promise na ito. Kung tayo po ay nakikristo,
Si Kristo ay Panginoon ng buhay natin at alam natin na ang ginawa niya sa krus, pinapaniwalaan niya natin na binayaran niya ang ating mga kasalanan, then you and I are righteous. Kahit anong sabihin ng tao na sabihin hindi, wala na tayo, we're hopeless, we're doomed, we're going to so and so, eternal damnation. Hindi po. Kasi ang pangako ng Panginoon, the righteousness of Jesus Christ will be imputed on us. Isusuot natin, ibibigay sa atin ng Panginoon na hindi naman natin pinagtrabahuhan. So we are righteous. Tandaan po natin Psalm 34:17. Kung ikaw na righteous ay tatawag sa Panginoon, mananalangin sa Kanya, siya po ay makikinig, pakikinggan niya ang ating pagtawag, panalangin. And He will deliver us from all our troubles. Okay, yung deliver po ay hindi kailangan bigyan natin ito ng right context. Hindi ibig sabihin ay aalisin niya ang lahat ng problema natin o bibigyan niya ng solusyon ang lahat ng ating kahirapan or aalisin niya ang bagyo sa atin. Kasi sabi ng Psalm 34:17, He delivers them from all their troubles. Ngayon po, yung sinasabi ditong delivers, God can literally get us out of trouble or provide the answer, provide the relief, take us out of storm, or He will remove the storms. Ngayon po, hindi naman laging ganon. Kaya ng Diyos na gawin yon. But sometimes, God would just provide His presence or His grace or the encouragement from the Bible. So, yung pong sinasabing He delivers them from all their troubles, ang righteous po ay merong laging sagot ang Panginoon. Not necessarily what we prayed for, na alisin tayo dun sa trouble, kundi bibigyan niya tayo ng something for us to go through the trouble. If that is His plan and purposes, na palalakasin niya tayo at itataas niya at palalagoy ng ating faith sa pamamagitan ng pagdaan natin, pagsulong natin sa mga troubles natin. Pero ito po ang maganda, ang righteous po ay laging merong magandang katugunan ang Panginoon. So whatever that is going to be, I will call unto the Lord. I will with all confidence, I will cry out to Him because I know I have the righteousness of Jesus Christ in me and the Lord will hear my prayer. So I will trust the Lord maski anong maging sagot niya. Okay? So ganun din po sana tayo, anumang trouble, kahit anong problema, tumawag sa Panginoon. Remember, you are a righteous child of His. At ang isa pa nga, yung mga kasalanan natin. Kasi nga, sabi sa Psalm 38:18, yung mga kasalanan natin ang bibigay sa atin ng trouble. And that's how true. Kaya tayo, ang mga tao ay nagkakaroon ng problema, destruction, sickness, and even death ay dahil sa mga kasalanan. Kaya maganda, kasama sa panalangin natin, kung tayo'y naghihirap, ay maaaring meron tayong kasalanan. Yung pagkukulang natin, disobedience, hindi natin sineset aside natin ng Panginoon. Then, it's a good opportunity when we are in trouble that we confess. Sometimes kasi hindi natin nare-realize kagad, meron pala tayong nasabi, meron tayong nagawa, na hindi kagad nag sa atin, we didn't get prompted. Or the Holy Spirit will always prompt us, but we fail to listen in the sweet, soft voice ng Holy Spirit. Kaya nga, maganda rin sa prayer natin, known and unknown sin, confess, make confessions of our wrongdoings. Dahil lahat naman po,
every moment ng araw ay nagkakaroon tayo ng talagang failures. Nagkakaroon tayo ng iniquity. Nagkakaroon tayo ng disobedience. Minsan, kasi nga hindi tayo aware, hindi tayo on guard. Yung mga nadadaplis na salita, yung mga wrong thoughts, mga pumapasok yan. Although hindi natin pinlano, so maganda po talaga na tayo ay manalangin ng merong paghingi ng pagpapatawad o confession. Kasi nga, isa yon sa nagbibigay sa atin ng, ng kahirapan. Psalm 38:18, we can remember that sin will always cause us trouble. Okay? So, kung ano naman po, yung susunod naman po, ang sabi, kung blessed naman po tayo, or happy, manalangin din tayo. Okay? Kailan ba tayo blessed o kailan tayo happy? Sabi sa Psalm 84:4, blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Ano po ibig sabihin ng those who dwell in your house? Ibig sabihin po, nasa presensya ng Panginoon o malapit sa Panginoon. Ang ganda ng relationship niya sa Panginoon. Talagang sensitive siya sa prompting ng Holy Spirit, sa lahat ng ginagawa niya. Then that's one way that you can say you dwell in the house of God. And that if that happens, sabi, they are ever praising you. When you are in the presence of the Lord, you are happy. Your soul is experiencing peace. Ang ganda ng nangyayari sa iyo. Your soul, your spirit, even your physical bodies are interrelated po kasi yan eh. Karaniwan po, if your soul is right with God, then your body is the next thing na magiging maayos. Although physically, you're not, but it will give you a new perspective doon sa mga dumarating sa buhay mo. Physically, emotionally, or rationally. Okay? So, kailangan po natin magpasalamat sa Panginoon. Ikaw ba ay malapit sa Panginoon? Nasa presensya ka niya? You're living under His will? Then praise Him. Psalm 84:4 is very clear. Blessed are those in the presence of God, they are ever praising you. Isa sa mga pruweba, evidence na isang tao ay nasa presensya talaga ng Panginoon ay walang humpay ang kanyang pagpapasalamat, pagpupuri sa Panginoon. Ganun din po ang sabi sa Psalm 7:17. I will give thanks to the Lord because of His righteousness. Isa yun talagang hindi tayo mawawala ng reason na pasalamatan ng Panginoon. Our salvation, our forgiveness, the mercy of God, the grace of God, the righteousness of God. Kaya ang ganda ng Psalm 7:17, sabi niya, I will sing the praises of the name of the Lord Most High. I will give thanks and I will sing praises. Kasi ang sabi doon sa binasa natin kanina, balik tayo dun sa main verse natin. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Songs of praise can be in the form of music or you simply expressing praises in adoration and worship unto God. Ito po ang maganda, no? Tumatawag tayo sa Panginoon when we're in trouble. But do you call Him? Do we remember Him when we are happy? Kaya nga, ang magandang paalala ito kay James, kung masaya ka, lahat ay maganda. Then sing songs of praise or simply thank Him. Acknowledge the goodness, the favors that He is giving us. So, two instances na kailangan natin magdasal, kung may problema tayo or kung masaya tayo. Both asking us to pray. Ang pangatlo naman po ay
kung tayo daw po ay may sakit. Sabi, is anyone among you sick? So makita niyo po, ang Kristiyano po ay nakaka-experience pa rin ng sakit. Nakaka-experience nga tayo ng trouble, ng problema. So tanong ngayon ni James, kung meron ka bang karamdaman o meron bang may sakit sa inyo, among you? Ito po ang magandang payo. Usually po, ang ginagawa natin, we pray. And that is not wrong. Yun nga ang dapat natin gawin talaga. Magdasal tayo sa Panginoon, tumawag tayo sa Kanya, humingi tayo ng kagalingan. But sometimes po, the sickness, the illness will persist. And that is an opportunity po na involve natin ang church. Ayan. Sabi, let them call the elders of the church to pray over them. Okay, call the elders of the church. Ibig sabihin, itong taong to ay hindi na talaga makabangon, bedridden, kaya ang mangyayari po, the elders of the church will come over and will pray over. Sila po ay pupunta, dadalaw doon sa bahay nila. So makikita niyo po, isang magandang paalala to na importante po talaga na may home church kayo. May home church tayo. Kasi sa oras na pangangailangan, lalo na po ito kung merong matindim at malubhang sakit, ay isa pong tong binigay, promise ng Panginoon na involve natin ang church. Tawagin natin ang mga elders of the church. Pray over them, pagdadasal, at ito pa ang dagdag, sabi, anoint them with oil. Anoint them with oil. So there's nothing magical. Wala namang talagang bisa yung oil. Yung oil ay hindi yun na magpapagaling. Yun po ay simbolo. Ang oil po will represent the Holy Spirit or the presence of God. Nung araw po, Old Testament, ang talagang oil ay ginagamit ng Panginoon para dumaloy ang kanyang kagalingan. Kaya lahat po ng may sakit noon, lahat ng klaseng sakit, ang unang ginagawa ng tao sa Old Testament ay oil, oil, oil. Now, sa ating pong present situation, we can still use that because it will represent the presence of God. The healing will come from God. God will cause His abiding presence to be in us, in our midst, during yung matinding pangangailangan natin sa ating pong pagkakasakit. Okay? Take note of this po, sabi, in the name of the Lord. Okay? Natin highlight natin yan, magandang highlight yan. Pray over them, ang sabi, gagawin ng mga elders, tapos i-anoint siya ng oil. Okay? Ngayon po, hindi dapat mawala ang mga tao na ang kagalingan ay galing sa Panginoon. Kaya nga, gawin mo daw yon in the name of the Lord. Kasi it's not the elder, it's not the oil, it's God who will cause, who will provide, who will extend, who will give healing. Okay, so ginagamit lang po ang mga elders. Darating sila sa iyo, sa bahay mo, dadalawin ka, at gagawin nila yung panalangin na yon sa pangalan ng Panginoon. So again, the elders, people in the church, they are just instruments where God can extend the healing. So meron na bang naka-experience na ba kayo na ginawa nyo ang bagay na ito? Na matinding sakit, karamdaman, tinawag nyo ang leaders of the church at kayo inanoint ng oil. Kung hindi pa, ito po, tandaan natin, yan ay isang available relief na
ibinigay sa atin ng Panginoon. Sometimes hindi natin ginagamit, hindi natin tinatap. But, ito po. Kaya importante po talaga na may home church, na meron kang mga namumunong, makadiyos ang pamumuhay, na matatawag mo sila at sila ay darating, available, para ikaw ay ipagdasal, i-anoint, at gawin ang mga bagay na yun sa pamagitan ng Panginoon. So ano mangyayari ngayon po? And the prayer offered in faith will make the sick person well. Offered in faith. So kailangan po talaga yung mga elders na yon ay malakas ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Meron silang tamang relasyon sa Panginoon. Namumuhay sila in faith na talagang makadiyos ang kanilang pamumuhay. Kasi kung hindi ka makadiyos, kung hindi ka naniniwala sa Diyos, kung hindi gumagalaw ang Diyos sa buhay mo, you cannot offer any prayer in faith. You can just be saying words coming out from your mouth. Okay? So, ang ganda po ng pangako, the prayer offered in faith. Prayer offered in faith. Ano po mangyayari? Will make the sick person well. Yan. Gagaling siya. The Lord will raise them up. Okay. Now, I'd like to ipaliwanag po ito. Hindi po ang James po ay hindi ibinibigay, isinulat para ipangako sa inyo at sa akin ng lahat ng kagalingan kung ipagdarasal ay makakatamo o makakatanggap ng kagalingan. So let's not make this the sole scripture na ating pong gagamitin o i-apply. Remember po kasi, ang scripture po, sometimes they will say something and another scripture will supplement or complement yung mga sinabi natin. Alam po natin, nabasa na natin sa scripture, ilang beses natin pinag-aralan, sometimes God will heal. Sometimes He won't. Meron siyang mga plano. Meron siyang mga higher thoughts and meron siyang will na ang mga taong yun na nagkasakit, kahit sila po ay anak ng Diyos, sumusunod sa Diyos, living righteously, hindi nakakatamo ng kagalingan. So let's not make an error in applying James 5 na pag nangyari daw yun, dumating ang elders of the church, inanon tayo ng oil, then the healing is automatic. Hindi po. Kasi maraming nabasa tayo, example, na may mga taong hindi tumanggap ng kagalingan. Remember po, si Paul ay ilang beses siyang nanalangin sa kanyang physical thorn on his side, pero hindi siya pinagaling ng Panginoon. Ang sagot ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for you. Your weakness, my strength is your strength. Yan ang binigay sa kanya ng Panginoon. Si Timothy, may sakitan siyan. Okay? Pinayuhan na lamang ni Paul ng medisina na kung anong iinumin niya para matulungan ang kanyang karamdaman. So, makikita niyo po yan, hindi sila nag-demand, hindi sila nag-expect, hindi sila sumigaw sa Panginoon na pagalingin mo kami, Lord, dahil sinabi mo sa Scripture, you will heal us. Ngayon, ano itong sinasabi ngayon ng James? Na parang sinasabi niya sa atin na pag ito ang ginawa, pag ito ang sitwasyon, the Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Yun po ang proviso. Ito po, parang hindi tayo magkamali. If they have sinned, they will be forgiven. Kung ang sakit po
ay dulot ng kasalanan. Kung ang sakit ay dulot ng kasalanan. So, hindi po lahat ng sakit ay dahil ang taong yun ay may kasalanan. Hindi lahat ng may sakit ay merong kasalanan. Pero ang sabi dito, kung siya ay may sakit dahil siya ay may kasalanang ginawa, they will be forgiven. Ibig sabihin po, sa pamamagitan po ng mga elders na nandun, meron siyang gagawin. Ano yung gagawin niya? Simulan natin ito. Nandoon po. Sunod na verse. If that person will confess his sins, and then he may be healed. Yan nga, ginawa ng is not as strong as promised dun sa verse 15. Verse 15 kasi sinabi na the Lord will raise them up. Pero dito sabi, he may be healed. Ayun po, nakita natin dito. So nasa probiso pa rin ng Panginoon kung siya ay pagagalingin niya yung taong yon. That he may be healed. So yung sitwasyon po na sinasabi dito sa James na tutugon ng Panginoon at magbibigay siya ng kagalingan kung ang tao ay nagkasakit dahil sa kasalanan at yung taong yun ay nagkumpisal, ikinumpisal, hiningi ng tawad. Yun po ang sinasabi, ang pinapangako ng James. So hindi po lahat ng uri ng karamdaman ay ipapasailalim natin sa sinasabi ng James chapter 5. So yun po, kung halimbawa, ito, linawin natin sinasabi ng James 5:14 to 16. Kung isang miyembro ng church, kaya nga po to miyembro ng church, ibig sabihin hindi siya namumuhay sa kasalanan. Yung nangyari yon, merong nadaplis na kasalanan, merong siyang hindi pagsunod dahil doon na disiplina siya ng Panginoon. Di ba ang sabi ng Panginoon, yung mga anak niya ay dinidisiplina niya. Iba't ibang klase ng disiplina. Yung kapatiran na yon, na merong hindi magandang ginawa sa Panginoon at nadisiplina siya sa pamamagitan ng physical sickness. Sabi ngayon ni James, dapat siyang tawagin ng mga elders of the church para pagdasal siya at bigyan siya ng pagkakataong ikumpisal. Sabi dito, confess your sins to each other and pray for each other. So, kung kinumpisal niya, nag-confess siya, nangako siya, ni-renounce niya na yun, naging firm and steadfast siya na hindi niya nauulitin yun, babaguhin niya ang buhay niya, magdarasal siya ngayon, i-heal siya ngayon ng oil, papahiran siya ng oil, then that is where the promise of God na doon sa James 15 na that person, that sick person will get well and God will raise them up. Again po, it's still under God's prerogative will. So bagamat pinangako niya ito, kailangan po na isaalang-alang parang natin sa Panginoon kung kailan at kung paano niya tayo pagagalingin. So, ang maganda nitong verse 16 na pinapahiwatig sa atin na kaya mangyayari yon ay itong last part po. Ang sabi dito, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Sino yung mga righteous na yon? So, kailangan po talaga yung mga elders na dumating doon ay righteously living, righteously praying, righteously leading, righteously in all areas ng buhay nila. Kasi ang prayer nila ay powerful and effective. And kasama na rin po yung taong humingi ng kapatawaran, humingi ng mercy sa Panginoon. Kaya ang panalangin ng mga elders, kasama na
doon sa panalangin ng taong may sakit, yan po ay powerful and effective. Nabasa na po natin at ilang beses na nating napag-aralan na hindi pinapakinggan ng Panginoon ang panalangin ng isang sinner. Ang totoo po, ang panalangin po ng isang sinner ay abomination sa Panginoon. Ayaw niya. Hindi niya pinapakinggan yon. I would not listen to the prayer of sinners. Ito ngayon ang paalala pa ni James sa atin. Kung ikaw ay righteous, and that is the righteousness of Jesus Christ, imputed on you, and doing your best to live holy lives, although hindi ka magiging sinless, then the righteousness which is, hindi naman galing sa atin, kundi galing kay Jesus Christ. So, whenever you pray, the righteousness of Jesus Christ is the one that God will see in you and in me. And what's going to happen? Your prayer is powerful and effective. That means papakinggan ng Panginoon and He would respond. He would respond. Uulitin ko po, ang pagtugon ng Panginoon ay hindi necessary doon sa pinagdasal nating kagalingan. Sometimes God's response would be peace, mercy, comfort, promises. Okay? But whatever that the answer na galing sa Panginoon, then it is perfect. It is good. Sabi kasi sa scripture, ano man galing sa taas, it's perfect and beautiful and what is needed at the situation or nung tao. Yun ang kailangan ng tao o kailangan sa sitwasyon. And 3 John verse 2. Dear friend, sabi ni John, I pray that you may enjoy good health. Makikita niyo po ang relationship dito. Ang good health daw po ay related sa iyong soul. If it's getting along well. Ibig sabihin, kung tama yung ano mo, yung spirito mo, may I remind po, ang soul and spirit po is interchangeable. Minsan sinasabi ng scripture na soul, minsan po ay spirit. Kaya kung sinabing soul, it's pertaining to our spirit, and sometimes the Bible will use the spirit. It also pertains to our soul. Dalawa lamang ang ano po ng tao. Ang bahagi natin, physical and spiritual or soul. Hindi po tayo tatlo. Okay, dalawa lang po. Soul and spirit are interchangeable. So kung tama daw po yung relasyon, you're spiritually alive in God, then sabi dito, ikaw daw po ay magkakaroon ng good health. Yan. So makita natin, sinasabi ng scripture na ang mga tao, maraming nangyayari sa kanilang kalusugan dahil hindi tama ang kanilang relationship sa Panginoon. But, ito po, laging may but. Again po, do not make the assumption o judgment ng isang taong may sakit, nagkasakit, na ospital, kung ano man ang dinaan ng medical condition, it doesn't mean po always na siya ay may kasalanan. O yun ay resulta ng kasalanan. So let's not make that a mistake po. Pero ang sinasabi dito ngayon, kung ikaw ay tama ang iyong relationship sa Panginoon, the likelihood of you getting, likelihood po hindi sinisiguro, likelihood na ikaw din po ay will have good health. Okay? Kaya talaga pong unahin natin ang ating relationship sa Panginoon.
Kasi what's the point po if a person would be healed physically, but his spirit is dead and sick? Di ba? Kaya nga po, kasi nga ang physical healing natin ay sandali lang. Kahit naman gumaling tayo, mamamatay pa rin tayo. But if we are spiritually alive, then when we die, pupunta po tayo sa presensya ng Panginoon, and then what's going to happen? Our body, our physical bodies will one day will be resurrected and will be glorified. So, tayo po ay nasa langit, in spirit, and in body. Yun po ay parehong magiging perfect na one day. Okay. So, unahin po natin ang ating spirituality. Okay? So, I would stop there na para malaman natin at magkaroon po kayo ng bagong pangako sa Panginoon kung hindi nyo pa ina-avail ang promise na ito, na kung meron po kayong problema, you're in trouble, pray. When you're happy, you're blessed, everything's fine, pray. And then, when you are sick, merong lingering illness na ayaw umalis, then it's probably high time for you to call the elders of the church to pray for you and anoint you with oil. And if you have an unconfessed sin, then that is an opportunity to confess that. Ang Panginoon pa rin ang magpapatawad, hindi po yung elder. You make a confession, public confession, and then kaya kailangan po talaga yung mga elders natin ay spiritually mature. Kasi yung mga bagay na yan ay kailangan i-handle responsibly. Okay, I will stop there. Meron po kayong question. Meron po kayong gustong linawin? Pastor. Renilda, yes. Good evening po. Gusto ko lang po i-share yung kasi po dito po sa verse 13 nung isang araw po kasi grabe po yung sin na nagawa ko kasi yung 'di ba sa verse 13 po sabi doon is any among you na may suffering or mga problema. Yep. Opo. Tapos yun po, ang naging sin ko po kasi is kasi may problema po sa bahay namin about sa pinapalipat na po kasi kami ng bahay ngayon hanggang linggo na lang. Tapos ako po, parang nakikita ko po kasi na parang walang nangyayari ba kasi yung asawa ko, syempre on-call driver lang siya doon sa amo niya. Yung amo niya umuwi kasi ng Ilocos. Parang feeling ko po na parang saan kami kukuha ng ganito kung wala siyang trabaho. Parang ewan ko ba nangyari po na bigla po akong umiyak tapos nagdadaldal sa asawa ko na bakit ganito wala tayong asan tayo pupulutin. Hanggang linggo na lang tayo dito sa bahay. Parang nag-ano po ako nagyayaw-yaw po ako sa kanya. Tapos bigla pong nag-text si Ate Pearl na ako daw yung magpipray sa sa request. Sabi ko, parang naisip ko, sabi ko, Lord, sabi ko, yung verse na to, hindi ko pa po alam yung verse na ituturo mo, Pastor. Kaya, nung time na sinabi ni Ate Pearl na ako daw yung magpipray ng ng request, parang nagbasa po ako ng book, tapos nakita ko po dun sa book na yun nga pong kinukot ko kanina na verse. Tama po yung sabi niyo, Pastor, na kapag may mga problems na dumarating sa buhay natin,
need po talaga natin i-quote yung verse ng binibigay ng Panginoon sa atin. I-quote natin sa ating mga panalangin. Yeah. Kaya nagbukas po ako ng Bible, nakita ko po yung Philippians 4:6 na do not be anxious. Ayun, nag-anxious nga po ako dahil sa mga problema namin. Tapos yun, parang nakalma ako. Nanghingi ako ng tawad sa Panginoon, nagpapasalamat ako kahit na nagkaroon ako ng sin. Dahil nga gawa ng niyaw-yawan ko po yung asawa ko. Then, yung pag-open ko po ulit ng verse, nakita ko po yung confirmation ng Lord doon sa 1 John 5:14-15 na magkaroon kami ng confidence, yung sinabi niya doon na this is the confidence that we have in Him. Kaya yun, parang nawala yung ano ko na nag-aalala, nawala kasi alam ko na hiningi ko sa Panginoon lahat ng mga panalangin na gusto ko. Kaya nung napasa ko yung text, ay yung habang nag-preach ka, Pastor, umiiyak ako. Kasi grabe ang kasalanan na ginawa ko. Ako pa naman din ang nagpipray, pero bakit ganito yung ginagawa ko? Kaya humihingi ako sa Lord ng tawad talaga. Dahil di ko napigilan yung sarili ko kahapon. Nag-away kami ng asawa ko. Kaya sobrang relate po ako dito sa sa word mo na ito, Pastor. Sobrang relate po talaga sa buhay ko ngayon na na ano, tsaka sa panalangin po, lagi po talaga natin i-coach yung mga word. Kaya minsan naririnig niyo po, minsan na pag nanalangin ako, sinasabi ko doon, Lord, sinabi mo yun sa iyong salita. Kinukot ko po yun talaga yung mga word ni Lord para po. Kaya salamat, Pastor, sa word mo ngayon. Dahil kahit ako, na pa ako, sobrang clear po talaga sa isip ko ngayon to. Salamat, Pastor, na nailabas ko po yung yung damdam, yung pakiramdam ko. Pero kagabi, hiningi ko na po ng tawad. Nung nag-text sa akin sa Ate Pearl, hiningi ko na po ng tawad sa Lord. Napatawarin ako sa akong kasalanan. Sa akin ko na lang yung secret prayer ko na lang po pinag-pray yung mga problema ko, Pastor. Kaya salamat sa inyo. Salamat sa lahat. Thank you. Thank you. Mabuti naman i-share mo yan, Renilda. Talagang yan ay meron ka talagang humble spirit kasi yung taong nangyari yan, minsan hindi siya ready isiwalat o i-share yung mga ganyan nangyari, lalo na kung meron siyang fault talaga. But salamat sa humility mo na shinare mo yan para maging ehemplo or maging encouragement sa amin na kung ganyan din na mangyari sa amin, tumawag sa Panginoon, humingi ng tawad, iwasan ang mga bagay na hindi talaga kalugod-lugod sa Kanya at gagamitin niya tayo uli. Be in prayers or in worship or any other ministry. Thank you, Renilda. Yung iba naman po, meron po kayong question o gustong linawin sa nating napag-aralan ngayon? Okay. Ano po, walang idadagdag? Okay, thank you. I will ask po. We'll close in prayer. But after the prayer po ni Christine, meron tayong short Bible study po. This will pertain to elders, but you're free. You're free to stay and join if you want. Okay, so we'll just have a short study with the elders. So welcome po. Welcome kayong mag-stay kung gusto niyo po malaman. Matutunan pa po
mga bagay na patungkol naman sa mga elders. Kasi napag-aralan natin ngayon ang mga elders ay dapat tinatawag daw o ready na tawagin ng mga miyembrong nangangailangan ng prayers. So we'll just close, Christine, ng prayers, and then we'll continue with another short Bible study. Short lang po. Okay, let's cross in prayer, Christine. Good evening po. Mga kapatid, manalangin po tayo. Lord Father God, we praise and honor you tonight. Tunay nga pong kayo po ay aming amang makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat po that you gave us tonight's word, Panginoon. Maraming salamat po sa mga naitulong nyo sa amin ngayong gabing ito through Pastor Noel. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti nyo at kayo po ang aming refuge, Lord Father God. Kayo po ang aming makapangyarihang Ama na nagbibigay sa amin lahat-lahat ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. At tunay nga po, napaka-grateful namin, Lord Father God, that through our prayers, we are able to communicate with you, Panginoon. Maraming salamat po na ibinigay niyo po sa amin ang chance na ito, Panginoon, na maihingi namin sa inyo, Lord Father God, ang lahat-lahat through our prayers, ang lahat ng aming mga pangangailangan, ang inyong healing, Panginoon, at ang inyong protection sa amin sa araw-araw. Maraming salamat po for tonight's learnings, Lord Father God, through your word. Maraming salamat po sa aming mga kapatiran na nandito ngayon. Dalangin po namin, Panginoon, na proteksyonan at gabayan niyo po kami. Bigyan niyo pa rin po kami ng patuloy niyo po kaming i-guide through our hunger of your word, Panginoon. Maraming salamat po, Lord Father God, sa lahat ng inyong blessings, sa gabing ito, Panginoon, that all of us are able to be present and na mapakinig ang inyong mga salita. Maraming salamat po, Lord Father God, that through our salvation, Panginoon, ibinigay niyo po sa amin si Jesus Christ, Lord Father God, as aming sandigan, Panginoon. At maraming salamat po that through Jesus Christ, we were able to pray, Panginoon, at na maingi lahat-lahat, Panginoon, ng aming nasa sa loob, Lord Father God. At bilang Kristiyano, Panginoon, maraming salamat po, Lord Father God, that through your Holy Spirit, we were able to have this conviction, Panginoon, na sa araw-araw na inihingi po namin ng tawad sa inyo, Lord Father God, lahat ng aming mga nagagawang kasalanan. Maraming salamat po, Lord Father God, sa gabing ito. Dalangin po namin ang inyong proteksyon sa bawat isa sa amin at sa aming mga pamilya. We ask all of these through your Son, Jesus Christ, our King and our Savior. Amen. Amen. Thank you, Christine. Thank you. So we'll move on to second stage po ng Bible study tonight. It's mostly addressing po elders, but you're free to stay and para matutunan niyo din po ang mga bagay nito kung dumating po ang pangangailangan. Okay, sa ating pong napag-aralan ngayon, importante po talaga ng elders of the church, kung ano mang church meron tayo, na meron tayong mga leaders na tama ang pamumuhay. Kasi nakita natin ngayon sa pag-aaral natin sa James na darating pala yung pagkakataon na may mga kapatirang may sakit at tatawagin natin ng mga leaders of the church or elders. So kailangan sa kanila ay
ayon sa nire-require ni James kanina, na kailangan spiritual uprightness meron. Kailangan tama ang relasyon nila sa Panginoon, tama ang pakikitungo nila, ang pamumuhay nila. At number 2, meron silang spiritual maturity. Kasi nga, pupunta sila doon, maaring yung sakit noong kapatiran na yon o miyembro ng church ay ayaw isiwalat sa iba o gusto niya na ang mga elders lamang nakakalam at kailangan yun ay ma-handle correctly. Meron silang spiritual maturity to handle and manage information o mga isinare ng taong may sakit or miyembro ng church. At pangatlo, kailangan be available and willing. Kasi nga, di ba, ang sabi, call the elders of the church kung merong sakit ang isang kapatiran na hindi gumagaling, hindi umaalis. Okay? So, kailangan po yan ay meron tayong availability and willingness to come. Kaya nga po, maganda yung yung setup ng DOCC at yung mga ibang churches din na kasama natin sa Pilipinas na ang sitwasyon nila ay magkakalapit lang ang miyembro at saka kung church. Kung baga sa isang area lang. Kasi nga, yung DOCC, for the knowledge ng mga kapatiran nating nasa ibang bansa ay meron tayong Canberra at meron tayong Sydney. Ngayon, ang maganda kasi meron tayong elders sa Canberra at meron din tayong elders sa Sydney. Kaya nga kung ano man namang ang pangangailangan ng anumang lugar ay merong makakatugon na elders. So, kailangan din po, number 4, teka, hindi ko pala sinishare to sa inyo. I'm sorry. Dapat sinare ko. Okay, number 1 po, may spiritual uprightness. Tama ang relasyon sa Panginoon. Number 2, spiritual maturity. Kailangan po talaga ang elders ay kailangan Kristiyano siya talaga. Marami po sa atin na elders natin pero hindi naman po kailangan ni-require natin ng mga ilang taong na siyang Kristiyano, kundi nakita natin ang maturity, ang paglago, ang humility, at ang pagsunod sa Panginoon. And number 3 po, kailangan be available and willing. Okay. Diba? What's the point po? Natatawagin natin ang elders o leaders of the church pero hindi naman sila available or available nga but they're not willing to come. Kahit po this oras ng gabi. Maaari pong mangyari yun na yun nga, medyo late ng gabi or kahit sa madaling araw po. Kung yun ang pangangailangan ng may sakit, hindi na siya makatiis, masama na ang kanyang nararamdaman, so kailangan po ang elders natin ay available and willing. Okay? Prayerful. Okay. So hindi naman po kailangan magaling, mahusay, talagang super prayer warrior. Kundi po meron siyang magandang prayer life. Kasi paano natin ipagdadasal ang isang kapatiran sa pamamagitan ng panalangin kung tayo mismo ay hindi tayo nagdarasal sa Panginoon? Okay? Hindi po kailangan talaga na yung bihasa ka at magaling, mahaba ka magdasal, kundi meron kang prayer life. Prayer life naman natin could be simple prayers, short interval of prayers, or mahaba ang prayers, o some of us merong prayer and fasting. Pero kailangan po prayerful. Marunong magdasal. Okay? Be of good intercessors. Kaya ngayon, kailangan natin na ang mga panalangin natin ay ready tayo at nananalangin tayo hindi lamang para sa sarili natin kundi sa mga pangangailangan ng ating kapwa, lalong-lalo na members of the church, and living righteously. Kailangan tama ang pamumuhay, meron siyang tamang spiritual connection with God, and also maganda siyang ehemplo sa
sa tao, sa miyembro, sa church. Kasi kung ang mga leaders ay hindi nakikitang living righteously, mag-aalanganin tumawag ang miyembro ng church na mayroong may sakit. Ang gaya na nga na napag-aralan natin kanina sa isang probiso o isang promise na ibinigay sa atin ni James. Tawagin natin ang mga elders of the church. Okay. Ngayon po, ang elders of the church po ay hindi kailangan perfect. Kasi nga, kung susundin natin ang sinasabi ng scripture na kung sino at ano ang qualification ng elders talaga, lahat po tayo ay hindi qualified. Even myself. So, ipipresent ko po sa inyo na biblical qualification po na hinahanap sa elders. Tingnan po natin. According po sa 1 Timothy 3, 1-7, marami po ito. Hindi po ibig sabihin na lahat ito ay kailangan perfectly na meron ka. Okay? Number 1 po, kailangan above reproach. Ang ibig sabihin po, hindi siya sinless or perfect or perfect siya. Ibig sabihin, walang makikitang pintas sa kanya na under control niya. Kasi maaring, hindi pag sinabing above reproach, kalimbawa, ano lang siya, mahirap sa buhay, farmer, or mababa lang ang kinikita, hindi po yun. Kasi ano na yun, outside ng control niya. Kung talagang ganun lamang ang naging trabaho niya, ganun lamang ang na-achieve niya sa buhay. Okay? Above reproach po ay walang magiging kapintasan sa iyo na kaya mo namang iwasan. Okay? Pagiging sugarol, pagiging mahina sa kung ano-anong bisyo, po ang sinasabi. Isa yun sa requirements ng elders. Faithful to his wife. Kaya po, kaya nakikita natin dito talaga, ang elder po ay kailangan lalaki. Okay? So sa atin po sa DOCC ay ang ano natin, ang elders natin ay mga lalaki, but we welcome the contributions, the input, the mga comments po ng mga asawang babae. Pero ang elders po kasi ay lalaki. Kasi hindi sasabihin niyo ni 1 Timothy 3, 1-7 kung pwedeng maging elder ang babae. Kasi one of the requirement ay kailangan faithful siya sa kanyang asawa. Temperate. Kailangan hindi madaling magalit, mapikon, uminit ang ulo, self-controlled, yung mga bagay na kailangan pigilan niya. Halimbawa, kahit kung ano iniinom, kung ano kinakain, kung ano ang pinupuntahan, o hindi naman po nakakadulot ito ng hindi beneficial sa ating spiritual growth, yun po ay dapat pinipigilan. So self-control sa kanyang salita, sa kanyang pagkilos, sa kanyang pananamit, yun po ay under control ng isang elders. Respectable. Kailangan siyempre ginagalang siya. Okay? Ito naman po ay hindi mahirap, di ba? Ito ay magagawa nating lahat. Faithful to your wife, temperate, self-controlled, above reproach, respectable. Kasi para na tayo i-respect, sa atin din po yun. Sa kung paano natin pipinuhin ang ating pananalita, ang ating pagkilos. Okay? Hospitable. Kailangan willing tayong pumunta at tumanggap ng mga tao. So, hospitable, ready tayong, hindi po ibig sabihin na ito ay laging sa bahay. Ibig sabihin ng hospitable, or another word, accommodating. Ready kang makinig, ready kang pumunta, ready kang makipag-meet sa mga taong nangangailangan sa iyo, lalong-lalo na ngayon napag-aralan natin sa James ngayon. Willing ka pumunta doon sa bahay. Able to teach. Okay. This is not a requirement. Maaaring magulat o maraming magsabi sa inyo na hindi pa ako kaya, hindi ko pa kayang magturo, hindi ko pa kayang mag-preach. Uulitin ko po, ang mga bagay na ito sa na 14 na qualification ng elders na sinabi doon sa 1 Timothy 3:17 ay hindi kailangan perfectly na meron ka na kagad. Okay? Kasi ito ay mga areas na pwede mong palitan,
baguhin, umpisahan, pag-aralan, i-adjust. Okay? Mukha nga nung pagiging above reproach, temperate, self-control, yung mga temper. Kung dati mahina ka doon, umpisahan mo ng baguhin yung mga pag-uugali yon. So, able to teach, probably you're not yet in the capacity to teach from the pulpit, but doesn't mean you're not qualified to become an elder. No, you're able to teach sa bahay, sa mga anak mo, sa apo mo, sa iyong asawa. Okay? And then that would be developed later on kung ikaw ay pagkakalooban ng Holy Spirit, ng capacity to teach or to preach. So wag po kayo madi-discourage ito sa 7 kung hindi natin napupulpil, because that would come and you will be given opportunity to teach, to advise, to counsel. Kaibigan, katrabaho, kung sino man nabibigay sa iyo ng Panginoon. So kailangan po talaga ay nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. So how are we able to teach or advise or give counsel kung hindi natin alam ang Scripture? Not perfectly. At least po alam natin yung mga basic o mga foundations ng tinuturo ng Scripture. Kaya nga, nagkakaroon tayo ng Bible studies, magkakaroon tayo ng mga foundational teaching. Not given to drunkenness. Ito po isang bagay na, nawala. Not given to drunkenness. Ito po ay under control natin yan, di ba? Hindi natin pwedeng sabihin, pinanganak na akong ganyan. Hindi po. Ito po ay bisyo na natutunan natin and we can give this up. And we should stop. Kasi nga, imagine niyo po, kung kahit sabihin po natin na sa bahay lang naman ako umiinom, kung walang bisita, kung ako lang o kami lang mag-asawa ko ang umiinom sa bahay. Isipin niyo po, kung kayo'y nakainom ng 10 oras ng gabi at ikaw ay kailangan tawagin dahil may sakit na kapatiran, although uminom ka na walang nakakita, how can you go out? How can you drive and attend to the need of the members kung kailangan dumalaw ka sa ospital o dumalaw ka sa bahay? Okay? So ito pong bagay na ito po ay within our control. Ito po ay mababago, mahihinto na natin. Hindi natin pwedeng katwiran na hindi natin kaya ito. Okay? Hindi man po imposible yan. Not violent, but gentle. Yon, hindi madaling mainit, hindi madaling makipag-away, hindi madaling mapikon. Okay? Quarrelsome. Magkaiba pa yun, no? Napipikon ka nga, pero hindi ka kumikilos, mainit ang ulo mo. Yung number 10, eto, quarrelsome. Talaga nakikipag-away ka na, sumusugod ka na, nagko-confront ka na. Imbis na ikaw ay magpasensya, ikaw ay maging malamig. Not lover of money. Yon, hindi pwedeng ang salapi ang number 1 sa buhay natin. Lahat ay ginagawa natin para magkaroon tayong more and more and more. So kailangan natin ng pera. Hindi naman sinasabing hindi na tayo magtrabaho, hindi tayo magtayo ng business, mga honest business, honest work, honest job. Hindi po yon. Yung hindi tayo magiging alipin ng pera. Pera at pera ang lahat ng umiiral sa atin. Yun ang kailangan natin. Kailangan marami lagi. He must manage his own family well. Ito pong number 12 ay sometimes po, ito po ay nagiging hindi na natin control. Kasi nga, merong mga pastor, merong mga leaders, may mga elders na nagkaroon ng mga anak na talagang matigas ang ulo, na lulun sa bisyo. Yung nangyari po sa anak na yon, it's not always a reflection ng parents. Sometimes po, nagkakaganon. Kahit talagang makadiyos, righteous living ang isang elders, kung nagkaganon sa pamilya, it doesn't mean na disqualified na siya sa elders. As long as he's fulfilling his duty as a good husband,
and is a godly father kung meron siyang mga anak. Okay? You must not be a recent convert. Ito po ay talagang kailangan na yung sinasabing last week lang siya nag-accept tapos ngayon ay iyan naman na siya. I-install mo na siya as an elder. Kaya marami po sa atin ang talagang matagal na nag-aaral ng Biblia. Sila po ay natututo na, nagsasubmit, talaga nagkakaroon ng hunger for the word. So wala po tayong recent convert na elders sa church natin. Ganun din po sa mga nakikinig ngayon, kung meron pong kasama tayo sa ibang church, dapat po ganito ang inaasahan at makikita natin sa ating church. Ang elder po is not supposed to be a recent convert. You must also have a good reputation with outsiders. Ikaw ba ay tama ang pakikitungo mo sa iyong kapitbahay, sa iyong trabaho? Ikaw ba ay Kristiyano lamang sa bahay, pero sa opisina, sa eskwelahan, ay hindi na. Kailangan po yon, meron tayong good reputation with outsiders. Whether alam nila na Kristiyano ka o hindi, lalo na kung alam nila na ikaw ay Kristiyano. Kailangan mapakita mo na maganda ang iyong reputation. Ngayon, yan po ay 1 Timothy 3:17. Dito naman sa Titus, kaya makikita nyo, mahigpit talaga ang binibigay na qualification sa elders or kailangan magpursigi ang isang elder na ganito ang maging buhay niya. Titus 1:6-9 naman, ang sabi, elder must be blameless. Siguro kamukha yun ang nabasa natin kanina na above reproach. Hindi ibig sabihin po perfect or sinless, kundi walang kapintasang maibibigay sa kanya na kaya naman niyang baguhin sa buhay niya. Okay? Pagiging sugarol, manginginom, mahilig sa kung ano-anong masamang bisyo. Okay? Again, makikita niyo po, inulit sa Titus, faithful to his wife. Again, his wife. Lalaki, kailangan faithful po. Ang sabi kanina dun sa Timothy, husband of one wife. Isa lamang po ang kailangang asawa, walang pangalawa, pangatlo, walang ibang relationship outside of his marriage. A man whose children are trustworthy, not wild and disobedient. Number 3 po, again, this is not always adhered to o hindi lahat ay nasusunod ito ng mga elders as long as yung elder na yun ay ginawa niya ang lahat na magagawa niya para ang mga anak niya ay magkaroon ng respetong buhay, masunurin. Kung hindi nagbunga yon na naging masunurin ng bata, naging wild, then after you have done your role, hindi ibig sabihin na disqualified ka kasi hindi mo nasunod ang number 3. Okay? There are things na will be beyond our control. Ito po, kailangan ipakita natin na nagawa natin ang lahat ng ating makakaya bilang padre de pamilya or magulang. Again, blameless. Number 1 at number 4 ay parehong sinasabing iwasan ang mga bagay na magiging kapintasan ng ating pamumuhay. Not overbearing, yung hindi ka nagmamanipulate or bossy or controlling. Yon, yung hindi siya dapat gusto niya siyang masusunod, siya ang nangunguna, ang lahat ay follower. Hindi po. Okay? Not quick-tempered. Alam na natin yon, hindi mainitin ang ulo, hindi basagulero. Not given to drunkenness. Ayan na naman po, inulit sa Titus. Not violent. Alam na natin ibig sabihin yan. Po. Not pursuing dishonest gain. Ayan po, yung mga pagkakakitaan na hindi naman tama, yung mga scamming, yung mga panluloko, panlilinglang para tayo kumita or
magkaroon ng salapi. Yan po ay hindi dapat maging involved ang isang elder. Hospitable. Explain natin po kanina yon. One who loves what is good. Of course. Lahat po ng ating gagawin at hikain ay dapat tama at kapuri-puri at makadiyos. Self-controlled. Makita nyo, marami dito parang inuulit lamang o binibigyan lamang ng another term, but this is not, ang ibig sabihin ay paulit-ulit, hindi po, ito po ay ini-emphasize sa atin. Binibigyan ng another term para po talagang maging mag-register sa isipan natin ang mga qualification na ito. Upright or righteous living. Okay? Holy and disciplined. Holy ay namumuhay ng banal. Ang ibig sabihin po noon ay hindi sinless, kundi ang buhay niya ay talagang nagpupursige siya na sumunod sa Panginoon at maging tulad ng pamumuhay ni Kristo. Christ-likeness is holiness po. Discipline. Disiplinado ka ba? Sa iyong mga gustong puntahan, gustong gawin sa buhay mo, sa iyong mga pinagbubuhusan ng oras, yun ba ay kailangan? Okay? So I'm not saying po na mga hobbies, mga sport ay masama. No, hindi po yon. Hindi natin inaalis yun sa elder. Doon po ay maganda nga po yon dahil nagdudulot niya sa atin ng malakas na pangatawan. So, kailangan natin na exercise. Good sports. Honest hobbies. Okay? He must be able to teach and encourage. Again, na-explain ko po kanina, hindi po lahat ng elders ay kailangang maging meron ng kapasidad na magturo, mangaral, mag-lead ng Bible studies. Ito po ay darating. Kung hindi man ipagkaloob sa iyo yung gift na yon, then you must still be able to teach and encourage by way of giving proper advice sa iyong kaibigan, sa iyong kumpare, sa iyong mga anak, sa iyong kapitbahay. Yun po ay still teaching and encouraging. And finally po, 1 Timothy na naman, 3. Kanina po, 1 Timothy 4. Okay? Inulit na naman ni Timothy ang qualification ng elder, worthy of respect, sincere. Kailangan sincere tayo sa sinasabi natin, sinusulat natin, ini-express natin. Again, not indulging in much wine. Kanina sabi na not given to drunkenness. Ito naman, although sinabi po, not indulging in much wine, ibig sabihin, moderate drinking is okay. But again po, let's be wary and let's be careful na hindi tayo makaka-Istanbul ng iba. Again po, kahit na hindi tayo makaka-Istanbul, nasa bahay lang tayo, look at the opportunity po na baka nga may tumawag sa atin, kailangan tayong lumabas, kasi kailangan natin siya ipag-pray or i-anoint. Okay? Not pursuing dishonest gain. Again, inulit po yung sinabi kanina sa Titus. Holding of the deep truths of faith with clear conscience. Yon, yung pinapaniwalaan mo ba ay parallel sa iyong konsensya. Maaring iba ang pananampalataya mo, tapos iba naman ang sinasabi ng konsyensya mo. Kailangan magkaparallel sila. Kailangan ang konsyensya mo ay na-submit na sa works and ministry ng Holy Spirit, because the Holy Spirit will change and take hold of your conscience. Ang conscience mo ay magiging ay mapaparallel or magiging kaugnay ng mga sinasabi ng salita ng Panginoon, at ang konsyensya mo ay hindi magdidikta ng anumang bagay na sasalungatin mo ang Bible o sasalungatin mo ang inuutos ng Panginoon. Worthy of respect. Of course, kailangan respetado tayo sa pananamit. Hindi kailangan maganda
marangya, mamahalin ang suot natin, kundi respetado naman po ang ating ang ating kilos, pananamit, pananalita. Not malicious talkers. Ito po, maganda. Ang elder po ay hindi dapat nagsasabi ng mga salita na para makasira sa simbahan, sa leadership, sa kapwa miyembro ng church. Not malicious talkers. Temperate. Matimpi. Gentle. Nagpipigil sa sarili. Kung hindi naman kailangang na magsalita, i-correct, mag-rebuke, yun po ay kailangan pigilan natin. Kailangan po, rebuking, correcting, ay, yes, it's necessary sometimes to be done by an elder or in the church. Pero kailangan humanap tayo, pigilan natin ang sarili natin, look for the perfect opportunity and the perfect words to use. Temperate. Again, inulit na naman. Temperate. Kailangan mapigilan natin ang ating temper, pagkagalit, pagkainit, pagdadabog. Yon. Trustworthy in everything. Mapagkakatiwalaan ka ba sa mga ibinibigay sa iyo, sa hinahandle mo? Or trustworthy ka ba sa iyong salita? Yung sinabi mo ba ay totoo? Gagampanan mo? Yung mga pangako ba ay iyong tutuparin? Again, pangatlo na po, faithful to his wife. Makita niyo po, laging his. Again po, ine-emphasize talaga ng scripture, the elder should be a man. Faithful sa kanyang asawa. Must manage his children and his household well. Yes. You must be able to manage them by teaching them the right thing. Yung mga katuruan galing sa Biblia, yung mga tamang manner, yung mga tamang pagrespeto. But again po, number 10, hindi kailangan kung nagawa mo na ito at ang anak mo ay naging suwail pa rin, naging nalulun sa masamang bisyo, as long as you have done your part, then kahit hindi po katuparan ang na ikaw ay perfect family, lahat ay sumasama sa church, lahat ay naniniwala sa Diyos, lahat ay kasama mo sa Bible study, then your number 10 is still okay. Pwede nating sabihin na nagawa mo pa rin to kasi ginampanan mo na. Okay? Ang masama po kung ang lahat ng anak mo ay nagkakagulo, nagkaroon ng wild living, pero wala ka namang ginawa. Hindi mo sila tinuruan. Hindi ka nagbigay ng effort na sila ay disiplinahin, turuan ng tama. Okay. So, yun po ang gusto ko lang i-share sa elders natin ngayon, na it's not perfectly na kailangan sundin natin ang lahat na ito. And again, sinasabi ko po sa inyo, kung lahat po ito ay talagang required, maging ako po ay disqualified, lahat po, walang magiging qualified to become an elder. So lahat po tayo ay nagpupursiging, mamuhay ng tama, sumunod sa Panginoon, at kalugod-lugod ang ating reputasyon sa labas ng church, kahit po sa trabaho, sa opisina, sa ating mga kaibigan. Okay? So meron po kayong question doon sa kailangan makita natin sa mga elders natin, sa ating po mga leaders. Kung ang church niyo po ay hindi nakikita ang mga dapat makita sa isang elder, hindi siya respetado, hindi siya gentle, hindi siya temperate, hindi siya disiplinado, lalong-lalo na po sa masasamang bisyo, sa sugal, sa alak, sa droga. Kung yun po ay nakikita niyo sa isang tao, then hindi po siya karapat-dapat na elders. So, meron po mga bagay na within the control of an elder to do, to comply, to stop,
po, meron din mga bagay na lalo na yung mga resulta ng kanilang mga anak, resulta ng kanilang pagiging asawa. Kahit po asawa yan, minsan, ginawa mo ang lahat na ikaw ay as an elder, you're a godly husband, pero hindi rin garantisado ng iyong esposo ay magiging makadiyos or tama ang magiging pamumuhay. Pero hanggang, yun po, paulit-ulit, hanggang ginawa mo ang iyong responsibility as a husband, as a father, no, hindi po ginagaranti talaga na tama ang magiging resulta. So, ang hinahanap po sa elders ay gawin ang lahat ng magagawa upang ma-manage, magkaroon siya ng magandang household sa pamagitan ng being a godly father or a godly husband. So I would stop there. Kung meron po kayong question before we finally end the Bible study and say good night. Yun po naman ay dinuktong ko kasi ngayon pinag-aralan natin sa James. Importante po ang role ng elders sa loob ng church at sa labas ng church. Meron po kayong question? Gustong linawin? If you do not see this in the church, maybe it's time for you to ask God to lead you somewhere else. Pero po ito kasi talagang mga biblical requirements na dapat makita sa mga leaders natin sa church. Otherwise po, we will not be blessed sa ating ministry, sa ating relationship, sa ating pong being a child of God. Kahit tawagin nating child of God tayo, pero mayroon tayong mga areas na hindi natin sinusunod. Lalong-lalo na po ang elders. Kaya po magbigat po ang responsibilities, ang qualifications na hinahanap talaga. Kahit nga pa ulit-ulit si Timothy 2 beses niyang in-address at tapos si Titus pa. Okay. Wala pong question? Okay, so kung meron po kayong gusto itanong, I'm free to stay after the service or you can message me. But kung wala na pong question, let's close in prayer. Thank you, Lord, for the opportunity po na nag-aral kami, lalong-lalo na po sa James na binigay mo ang mga sitwasyon na kailan kami kailangan manalangin at lalong-lalo na po dun sa area na nakita namin na dinig namin, bagamat na dinig na namin ngayon po ay naging mas malinaw na ang sa area po ng pagiging ng karamdaman, ng matinding medical situation po, we have the provisions to call on the leaders of the church, the elders, that we can be anointed with oil, and if there is any unconfessed sin, yun po ay isang opportunity na gawin namin. Then you promise, Lord, that you would forgive us. You would forgive us and we will experience the healing touch from you. And the healing touch would involve not only the actual healing, but there's a lot of things that you can provide for us to feel well. That could be your grace, your presence, your peace, your comfort. And thank you, Lord, for all those promises. And Lord, nadinig po namin ngayon as leaders, as members of the church, as followers, talaga pong maraming hinahanap, hinihingi sa aming pong pamumuhay. Kahit hindi po kami namumuno, ang mga bagay na nabasa namin, nakita namin ay kailangan naming umiiral sa aming buhay bilang tagapagsunod mo, bilang mga disipulo mo. Lord, kung may mga areas na
mahina kami, hindi pa namin nagagampanan, tulungan mo kami as elders, members of the church. We pray for our leaders, our elders po, na sila'y maging matatag, na sila'y maging masunurin, sila ay mapuno ng Holy Spirit para sila ay maganampanan nila ang kanilang mga role na itinilaga mo sa kanilang buhay, ng mga responsibilities na ibinigay mo sa kanilang balikat. We pray, Lord, na ang aming mga church leaders ay magkaroon ng holy fear, godly fear, na ikaw lamang ang desire nila na ma-please, hindi ang mga tao. Na sila ay magkaroon ng takot sa iyo, sundin ang iyong salita, mahalin ang iyong salita, at laging nasa iyong presensya, nagpapasailalim sa iyong mga inuutos. So help us, Lord, with the power and the leading of the Holy Spirit. We can live holy lives. We can be temperate. We can be blameless. We can, Lord, have discipline and righteous living. We can have good reputations to outsiders. These things po ay kaya naming gampanan kung kami ay willing. Kung kami naman ay willing, Lord, you would provide the resources. You would provide the strength. You would provide the tools. You would provide your words. You have provided your promises. All we need to do is to tap those promises, those provisions, those tools, those weapons. Na talagang you made them available for us as leaders, as members of the church. Ngayon po, nadinig namin, Panginoon, kung gaano kaimportansya na magkaroon ng isang church. Isang church na mayroong mga pinunong, mayroong godly living, may fear of the Lord, at mayroong mga miyembrong tumitingin, nagpapasailalim sa Diyos, nagpapasailalim sa leadership. Tulungan mo po kami, Lord, na ipanalangin lagi ang aming mga churches, ang aming mga pinuno, para kami ay magkaroon ng maayos na pamumuhay at lumakad ng tama sa iyong presensya. Thank you, Lord, sa mga nag-stay, nakinig, at nalinawan sa aming pong pinag-aralan sa James at doon po sa qualifications ng elders. Help us, Lord. In the coming days, there will be testings, there will be hardship, there will be difficulties. But now we know, Lord, all we need to do is to pray. And that is because you are not going to leave us nor forsake us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thanks, everyone. Magandang gabi sa inyo. Thank you, Pastor. Tayo po ay magpahinga na. Kung meron po kayong question, willing po akong not tonight, or kung gusto nyo ngayong gabi, meron kayong gustong linawin, I don't want to finish everything kung hindi po maging malinaw. For those po na wala ng questions, na napahaba po tayong gabi, but it's necessary po na discuss natin ito. So, we can take po group photo kung meron pang available na nandito. If you're willing. Kung hindi naman, thank you po. Is po. Good night po. Thank you po, Pastor. Okay, good night, everyone. Have a good rest. Thank you, Nanay Ninita. Thank you for joining us. Thank you, Adeline family, Andrew and Lynn. Good night po. Adeline, Mayang. Good night po. Thank you, Renilda, Ronel, and Sister Paz. Thank you po. Have a good rest, everyone. God bless you. Enjoy Good our night po. Thank you po. refreshing Thank you po, Pastor. sleep. Nag-iingat na po ako kasi malakas ng ulan. Okay po, good night. Okay. Ingat po kayo dyan. God bless. See you next Tuesday, Nanay Good Ninita. night din po. Okay, good night.